Isang baguhang nurse si Marian na nangangarap para maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ngunit hindi niya akalain na hindi lang sa bahay nila siya makakaranas ng pagsubok, kundi maging sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Sa hindi malamang dahilan, palaging mainit ang ulo sa kanya ng head nurse nilang si Sonia. Hanggang sa nasubok ang kabutihan ni Maria ng isang matandang pulubi ang dumating sa ospital kasama ang apo nitong may malubhang sakit. Tanging si Marian lamang ang nagpakita ng malasakit sa dalawa. Humantong pa sa punto na kahit ang mismong sahod niya ay pinambayad niya sa bayarin ng matandang pulubi sa ospital. Walang kaalam-alam si Marian na ang pagpapakita niya ng kabutihan sa maglolo ang magiging simula ng malalaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit mananatili ba ang kabutihan sa puso ni Marian sa kabila ng sunod-sunod na dagok sa kanya ng buhay? Masusuklian ba ang pagsasakripisyo niya para sa kanyang pamilya sa kabila ng hindi magandang pagtrato sa kanya ng sarili niyang ina? Kumusta? Ako si Mr. Hope at hayaan niyong handugan ko kayo ng kwentong magbibigay sa inyo ng aral, inspirasyon at pag-asa. Masayang gumising si Maria ng umagang yon dahil ang araw na yon ang unang araw niya sa pagtatrabaho sa isang pribadong ospital sa Calamba, Laguna. Habang tinitignan niya ang sarili na suot ang kanyang uniform bilang isang nurse, ay hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa wakas ay magagamit na niya sa unang pagkakataon ang mga pinag-aralan niya. Bukod doon, masaya rin siya dahil magagawa niya ng makatulong sa pamilya niya pagdating sa pinansyal nilang pangangailangan. Mula sa mahirap na pamilya si Marian. Ang nanay niya ay isang tindera ng gulay sa palengke at 4 silang magkakapatid. Matagal nang patay ang kanilang tatay dahil sa isang aksidente sa kalsada. Nang sabihin noon ng kanyang ina na si Luisa na hindi na siya makakapag-aral ng kolehiyo, ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Ang pangarap niyang maging nurse ang nagtulak sa kanya para magsumikap sa buhay. Pinagsabay niya noon ang pag-aaral at pagtatrabaho sa isang fast food restaurant kahit wala siyang nakuhang suporta mula sa kanyang sariling ina. Ito pa nga ang nagsabi sa kanya na tumigil na siya sa pag-aaral dahil hindi naman siya matalino. Ang gusto nito ay magtrabaho na lang siya upang mas makatulong. Siniguro ni Maria na maayos ang buhok at uniform niya. Habang nasa harapan siya ng salamin, ay pumasok sa bahay nila ang kanyang ina na si Luisa na galing sa pagwawali sa labas ng kanilang bahay. "Papasok ka na ba, Marian?" tanong ni Luisa. "Opo, nanay. Excited po ako na kinakabahan kasi unang araw ko ngayon." Nakangiting sagot ni Marian. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Luisa. "Kung ako sa'yo, hindi ko sasayangin ang pagiging nurse ko." Tura nito. Ano pong ibig niyong sabihin?" Naguguluhan na tanong ni Marian. "Sayang lang kung dito ka sa Pilipinas magtatrabaho. Hindi ka ba talaga nag-iisip, Marian? Walang mangyayari sa'yo dito. Dapat mag-abroad ka na lang. Tingnan mo yung mga anak ni Teresa. Parehong nurse sa mga anak nila tapos sa Singapore at UK sila nagtatrabaho. Maganda na ang buhay nila. Dapat ay ganun ka rin mag-isip." Tugon ni Luisa. Masakit para kay Marian ang mga salitang yon pero hindi niya ipinakita na apektado siya. "Hindi ko po kailangan mag-abroad ka agad. Hindi po porket nurse ako kailangan ko nang lumabas ng bansa. Gusto ko po munang magtrabaho dito para sa mga kababayan natin. Hindi po lahat ng bagay nasusukat sa kung gaano kalaki ang sweldo, Nay, o kung saan ka nagtatrabaho." Paliwanag ni Marian na mahinahon ang tono. Ewan ko sa'yo, hindi ka naman magkakaroon ng rebulto kung ganyan ka mag-isip. Kung magtatrabaho ka lang dito, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa buhay mo? Mas maganda ang oportunidad sa ibang bansa. Tapos baka dun ka pa makatagpo ng foreigner na mag-aahon sa atin sa hirap. Pagtutol ni Luisa sa sinabi ni Marian. "Kung magtatrabaho man ako sa ibang bansa, hindi po dahil maghahanap ako ng asawa. Hindi ko po yun gusto. Gusto ko pong maglingkod sa mga tao dito sa sariling bansa ko. Saka ako na po pag-iisipan niyang suggestion niyo na mag-abroad ako." Wika ni Marian. "Hay, bahala ka na nga sa buhay mo.
Hindi ko talaga alam kung anong klaseng utak meron ka. Naiinis na tura ni Luisa. Hindi na kayang sagutin ni Marian ang nanay niya. Ramdam niyang hindi naman siya nito maiintindihan kahit anong paliwanag ang gawin niya. Tinapos niya na ang usapan nila sa pamamagitan ng pagsabi na kailangan na niyang umalis. Bago umalis si Marian, ay pinuntahan muna niya si Albert sa kwarto nilang magkakapatid. Si Albert ay ang kapatid niya na may sakit sa puso. Pagpasok sa kwarto ni Albert, nakita niya ang kapatid na nakahiga sa kama. Agad itong tumingin kay Marian at ngumiti. Lumapit si Marian sa kapatid at ginawaran nito ng halik sa noo. Albert, magtatrabaho na muna ako ha. Pasensya ka na kung hindi na muna kita mababantayan simula ngayon. Wika ni Marian. Okay lang ate, naiintindihan ko naman. Basta mag-iingat ka palagi ha. Tugon ni Albert sabay ngiti. Huwag ka mag-alala. Mag-iipon ako para mapa-opera na kita. Para makapaglaro ka na sa labas. Pangako ni Marian sa kapatid. Maraming salamat ate. Alagaan mong sarili mo ha. Kung ano man ang desisyon mo, nakasuporta lang ako sa'yo. Sambit ni Albert. Naramdaman ni Marian ang kasiyahan at lakas mula sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Binigyan siya nito ng lakas na magpatuloy. Napuno ang puso niya ng pangarap na balang araw ay makakamtan niya ang tagumpay. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ilang minutong naghintay si Marian sa gilid ng kalsada bago may dumating na jeep na ang biyahe ay dadaan sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pinara niya yon at agad na sumakay. Pagdating sa ospital ay doon na naramdaman ni Marian ang totoong kaba. Taimtim siyang nagdasal na sana ay maging maayos ang unang araw niya sa trabaho. Habang papasok sa main door ng ospital ay may tumapik sa likod niya. Paglingon niya ay nakita niya si Abigail na isa ring nurse na naging kaibigan niya noong training days nila sa ospital. Abigail, kumusta ka na? Masayang bati ni Marian. Eto, maganda pa rin. Pero wait lang, first day natin today ah. Excited ka na ba? Nakangiting tanong ni Abigail. Excited pero medyo kinakabahan. Sagot ni Marian at nagpatuloy na sila sa paglalakad papasok sa ospital. Normal lang yan. Makikita mo, mawawala din ang kaba mo na yan kapag nagtagal. Tura ni Abigail. Sana nga lang magtagal ako rito. Ani Marian. Ang nega mo naman, dapat positive ka palagi mag-isip. Kasi kung puro kanigahan ang iisipin mo, maa-attract mo yan, sige ka. Paalala ni Abigail. Habang naglalakad sila papunta sa locker area, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa mga nakaraang linggo at kung paano sila naghanda para sa araw na yon. Pagdating nila sa locker area, hindi nila alam na ang head nurse na si Sonia ay nandun at naghihintay na sa kanila. Agad silang nakarinig ng pagsusungit nito. Kayong dalawa, alam nyo ba na kayo na lang ang hinihintay namin dito? Masyado kayong paimportante. Singhal ni Sonia. Si Sonia ay isang babae na matalim kung tumingin. Medyo matangkad at may mahabang buhok na palaging nakatali ng maayos. Seryoso ito at istrikta. Narinig ni Marian sa mga nurse doon na mahirap pakisamahan si Sonia, kaya dapat daw ay mag-ingat siya rito. Pasensya na po Ma'am Sonia, hindi po kasi namin alam na kakausapin niyo po pala kami ngayong umaga. Paghingi ni Marian ng paumanhin. Hindi nyo ba nabasa ang chat ko sa GC natin? Tanong ni Sonia habang nakataas ang kilay. Hindi po, wala po kasi akong data. Tugon ni Marian. So kasalanan ko na wala kang pang data? Hindi ba dapat pag first day ay punctual kayo? Ganyan ba kayo magtrabaho? Kung ganyan ang attitude nyo, mag-resign na lang kayo para magkaroon ng slot sa mas deserving. Patuloy na singhal ni Sonia. Nagkatinginan sina Marian at Abigail. Humingi na lang sila ulit ng pasensya kay Sonia at umasa na hihinto na ito sa panenermon sa kanila. Nagtungo na sina Marian at Abigail sa hanay ng mga bagong nurse. Maya-maya ay nagsimula ng magsalita si Sonia sa mga dapat at hindi nila dapat gawin. Malakas ang boses nito na nagbigay ng takot kay Marian. Gusot ang uniform mo, Marian. Wala ka bang plancha sa bahay nyo? Tanong nito. Meron po.
Pero baka po nagusot lang po itong damit sa pagbiyahe ko kanina. Tugon ni Marian. Private hospital ito kaya ayusin mo ang sarili mo, Marian. First day mo pa lang pero pinapainit mo na agad ang ulo ko. Ayoko nang mauulit ito, ha? I'm warning you. Tura ni Sonia na may kasama pang pagduro. Sorry po, hindi na po mauulit. Nakayukong wika ni Marian. Makalipas ang ilang sandali, ay tumalikod na si Sonia at naglakad palayo. May takot na naramdaman si Marian dahil ramdam niya na kahit noong training nila ay mainit na ang dugo ni Sonia sa kanya. Hindi pwedeng wala itong mapupunang mali sa kanya sa araw-araw. Naramdaman ni Marian ang pagtapik ni Abigail sa balikat niya. Okay lang yan, Marian. Tiisin na lang natin ang drago nating head nurse. Sabi ni Abigail sabay hagikik. Hindi na lang nagsalita si Marian at isang matipid na ngiti ang isinagot niya kay Abigail. Sinabi niya sa kanyang sarili na aayusin niya ang trabaho niya para wala nang mapuna si Sonia sa kanya. Napuno ng pagod ang unang araw ni Marian sa pagtatrabaho sa ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, isang bagay lang ang kanyang iniisip at yon ay ang magsilbi sa mga may sakit na pasyente. Sa ward naka-assign si Marian. Bagamat baguhan, sinisiguro niyang nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho bilang isang ward nurse. Inasikaso niya ang mga gamot na kailangang ipamahagi sa mga pasyente. Habang binabasa niya ang chart ng isang pasyente na may chronic hypertension, nakita niyang may ilan pang gamot na hindi pa naibibigay dito. Maingat niyang inihanda ang mga yon at tinulungan ng pasyente na makainom ng mga gamot na kailangan nito. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Tanong ni Marian sa pasyente matapos makainom ng gamot. Parang nahihilo pa rin ako eh. Tugon ng pasyente. Hayaan niyo po't sasabihin ko yan kay Doc Enriquez para ma-check ulit kayo. Sabi ni Marian sabay ngiti. Kahit pagod na ay hindi kinakalimutan ni Marian ang pagngiti sa mga pasyente. Sunod naman niyang inasikaso ang isang batang may lagnat at ubo. Agad niyang kinuha ang thermometer upang i-check ang temperatura ng bata at ibinigay niya ang mga gamot na kailangan nito. Salamat, Nurse Marian. Sabi ng ina ng bata habang ang mata nito ay puno ng pasasalamat. Sa simpleng pasasalamat ng mga pasyente kay Marian ay gumagaan ang loob niya at tila nababawasan ang kanyang pagod. Maya-maya, habang naglalakad si Marian sa pasilyo, ay nakasalubong niya si Sonia. Bahagya siyang yumukod bilang pagbibigay galang dito. Napahinto siya sa paglalakad nang bigla itong magsalita. Marian, nakita ko ang chart mo. Ang gulo. Hindi ba dapat ay inaayos mo yon? Paano kung may makaligtaan kang pasyente na dapat painumin ng gamot? Mataray na tura ni Sonia. Dapat mas maayos ang mga chart na ito. Baka may makaligtaan ka. Sabi ni Sonia, malupit ang tono ng boses. Sorry po, ma'am. Ayusin ko po agad at i-check ko ng maayos. Paghingi na lang ni Marian ng paumanhin. Nagpatuloy si Marian sa kanyang trabaho at hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin ang paminsan-minsang pagbulyaw ni Sonia sa kanya. Habang lumilipas ang oras ay tuluyan ang nakaramdam si Marian ng matinding pagod. Ang galaw ng katawan niya ay nagsisimula ng maging mabigat, ngunit hindi pa rin siya humihinto. Bago matapos ang duty ni Marian, nagpunta siya sa isang pasyente sa ICU na isang lalaking na stroke. Sinuri ni Marian ang mga vital signs nito at kinailangan niyang i-adjust ang mga aparatong nakakabit dito. Naramdaman ni Marian ang masakit na likod, ngunit pinilit niyang mag-focus sa ginagawa. Nang magtapos ang shift ni Marian, nakaramdam siya ng isang mabigat na lungkot. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga pasyenteng nakausap niya na kagaya niya ay hikahus din sa buhay. Sa unang araw pa lang ng kanyang trabaho, tila halos lahat ng nakakonfine sa ward ay nalaman na niya ang kwento ng buhay. 2:00 ng hapon nang lumabas si Marian ng ospital. Hindi niya na hinintay si Abigail dahil nagmamadali na siya sa pag-uwi. Sumakay siya ng jeep at nang makababa siya ay naglakad siya papunta sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Albert na nagbabasa ng aklat. Bukod doon, ay napansin din niya ang nakatambak na mga damit na kailangang labhan.
Nang makita siya ni Albert ay agad itong tumayo at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Kumusta ka naman dito, Albert? Tanong ni Marian sa kapatid. Okay lang, ate. Nagbabasa ako ng aklat para kapag bumalik na ako sa school, mabilis na ako magbasa. Tura ni Albert. Hayaan mo, kapag naoperahan ka na papasok ka na ulit sa school, ha? Wika ni Marian at ginulo niya ang buhok ni Albert. Nagpalit muna ng pambahay na damit si Marian. Kahit pagod sa pagtatrabaho, ay kinuha niya ang mga nakatambak na damit dahil naisipan niya na labahan muna ang mga yon bago siya magpahinga. Ate, lalaban mo na ang mga yan? Tanong ni Albert. Oo, baka magalit pa si nanay kapag nakita niya pa ito rito pag uwi niya. Tugon ni Marian. Pero ate, kita ko sa mukha mo na pagod ka pa eh. Magpahinga ka kaya muna. May pag-aalalang wika ni Albert. Mamaya na lang ako magpapahinga pagkatapos ko nito. Sige na, magbasa ka na ulit dun. Tura ni Marian. Dinala ni Marian ang mga maruruming damit sa likod ng bahay at nagsimula ng maglaba. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaba, natapos na si Marian. Naisampay na rin niya ang mga damit. Nagpunta na siya sa kwarto nilang magkakapatid at humiga na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahil sa labis na pagod, ay agad siyang nakatulog. Makalipas ang ilang sandali, nagising din kaagad si Marian nang dumating si Luisa. Pagpasok nito sa bahay ay agad niyang narinig ang boses nito na tila galit na galit. Naku, wala talagang awa sa tao ang Mayor Alfredo Cruz na yan. Litanya ni Luisa. Lumabas si Marian ng kwarto niya at nagmano sa kanyang ina. Oh, nandito ka na pala. Tura ni Luisa. Opo, ano po yung sinasabi niyo tungkol kay Mayor Alfredo Cruz? Usisa ni Marian. Paano? Malapit na palang i-demolish ang palengke. Sana ako magtitinda kapag nawala na yun. Galit na tugon ni Luisa. Baka naman po may balak si Mayor sa palengke, Nay. Hayaan niyo po, kapag nakaipon na ako, ipagpapatayo kita ng sarili mong pwesto sa tapat ng bahay para hindi ka na po umaalis. Sabi ni Marian sa ina. Ikaw? Ipagpapatayo ako ng pwesto? Nangangarap ka ba ng gising, Marian? Paano mo magagawa yun? Ang lit-lit ng sahod mo bilang nurse, tapos magpapagawa ka pa ng pwesto? Huwag mo nga akong patawanin. Singhal ni Luisa. Wala naman po sigurong masama na mag-ipon ako para magkaroon po kayo ng sariling pwesto. Sambit ni Marian. Baka gunaw na ang mundo bago ka pa makapag-ipon. Kung talagang gusto mong tumulong sa pamilya natin, sa ibang bansa ka na lang magtrabaho. Ay nako, nagkaroon nga ako ng anak na nurse pero wala namang utak. Naiiling na wika ni Luisa. Labis na nasaktan si Marian sa mga salitang yon, kaya hindi niya na sinagot pa ang nanay niya. Bagkus ay sinabi niya rito na magluluto na siya ng hapunan para makakain na sila pagdating ng dalawa niyang kapatid mula sa eskwelahan. Habang abala si Marian sa pagluluto, iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Luisa. Hindi niya alam kung gaano katagal ang paghihirap nilang mag-iina. Ngunit ang gusto niya mangyari ay maiahon ng kanilang pamilya mula sa hirap. Sa kabila ng mga pagdududa ng kanyang ina sa kaya niyang gawin, ay nangako siya sa sariling hindi siya bibitaw sa pangarap niyang mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nang sumunod na araw, habang mag-isa si Marian sa locker area upang kunin ang baon niyang pagkain, ay biglang pumasok si Sonia. Kinabahan siya dahil napansin niya ang matalim nitong tingin sa kanya. Marian, alam mo bang may 2 pasyente na hindi nakainom ng gamot sa tamang oras kahapon sa shift mo? Mataas ang boses na tanong ni Sonia. Ma'am, sa pagkakatanda ko, in-endorse ko na po yan sa kapalit ko na shift. Hindi ko na po kasalanan kung nakalimutan nila. Sagot ni Marian. At talagang nangangatwirang ka pa, ha? Kahit anong dahilan mo, responsibilidad mo pa rin yon. Sigaw ni Sonia. Hindi na nagsalita pa si Marian. Pakiramdam niya kasi, kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi tatanggapin ni Sonia. Kabago-bago mo pa lang pero puro kapalpakan ka na kagad. Patuloy na bulyaw ni Sonia kay Marian. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Mapagkumbabang tugon ni Marian.
Hindi na talaga dapat maulit. Dahil kapag naulit pa, alam mo na ang mangyayari. Maghanap ka na ng ibang ospital na pagtatrabahuhan mo. Yun ay kung meron pang tatanggap sa kagaya mong nurse. Mariing wika ni Sonia. Halos manliit si Maria ng sandaling yon. Naramdaman niya ang pag-init ng gilid ng kanya mga mata pero pinigilan niya ang maiyak. Nang umalis na si Sonia ay dun lang pinakawalan ni Marian ang kanyang mga luha. Nanginginig ang buong katawan niya habang kinukuha ang kanyang baon. Sandali siyang huminto upang pakalmahin ang kanyang sarili. Alam ni Maria na bago pa lang siya sa trabaho at marami pang bagay ang kailangan niyang matutunan. Pero hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Sonia. Masakit, pero kailangan niyang magpatuloy. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang sarili sa salamin sa likod ng pinto ng kanyang locker. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ngumiti. Inisip na lamang niya na lahat ng nangyayaring yon ay pagsubok lamang na normal na nararanasan ng mga taong kagaya niya. Matapos kumalma ni Marian ay lumabas na siya ng locker area habang dala ang kanyang lunchbox. Kinabahan siya na baka kapag nadagdagan ng pagkakamali niya ay mawalan siya ng trabaho. Naglakad siya patungo sa likod ng ospital kung saan naroon ang isang maliit na parke. May mga puno roon, mga upuan at lamesa. Agad niyang nakita si Abigail na nakaupo sa upuan na gawa sa simento. Abala ito sa cellphone nito. Nang makita siya ni Abigail ay ngumiti ito at kumaway. Naglakad ng mabilis si Marian papunta kay Abigail. Umupo siya sa tapat nito. Bakit ang tagal mo? Gutom na kaya ako. Tanong ni Abigail habang inilalabas nito ang baong nitong pagkain. Napagalitan ako ni Ma'am Sonia. May 2 pasyente na hindi nakainom ng gamot sa tamang oras kahit na in-endorse ko na yun sa kapalit ko. Malungkot na sagot ni Marian. Ano? Ikaw talaga ang sinisi niya? Hindi na yun oras ng trabaho mo kaya nga in-endorse mo na, di ba? Naku, target ka talaga ni Ma'am Sonia, Marian. Ingat ka. Nakataas ang kilay na wika ni Abigail. Alam ko naman yan eh. Ang init ng dugo niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil bago lang ako. Napapailing na wika ni Marian. Hayaan mo na siya. Alam mo naman kapag matandang dalaga, masusungit. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ipakita mo na kahit anong pagtataray ang gawin niya sa'yo, hindi ka niya mapapatumba. Payo ni Abigail habang binubuksan ang lunchbox nito. Iniisip ko tuloy kung tama ba ang desisyon ko na maging nurse. Baka kasi hindi talaga ako para sa propesyon na ito. Ang hirap. Alam mo, hindi ko yata kaya magtagal dito. Ang sakit pa sa ulo tapos may mga tao pang tulad ni Ma'am Sonia na hindi ka bibigyan ng pagkakataon na matuto. Paglalabas ng sama ng loob ni Marian. Basta alam mo namang wala kang ginagawang mali, huwag mo intindihin ang sinasabi ni Ma'am Sonia. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Pero alam mo, hindi naman ako magtatagal sa ospital na ito eh. Nag-iipon lang ako ng experience. Tura ni Abigail. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marian. Bala ko kasi magtrabaho sa Singapore gaya ng ate ko na nurse doon. Mas malaki ang sahod doon. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka sa akin doon para magkatrabaho pa rin tayo. Tugon ni Sonia. Kahit malaki ang sahod doon, hindi ko kayang malayo sa pamilya ko. Lalo na sa kapatid kong si Albert na may sakit sa puso. Sa pagkakataon na yon ay hindi napigilan ni Marian ang mapaluha. Gets naman kita, pero minsan kasi kailangan natin mag-sacrifice para sa pamilya. Pero kung choice mo naman na dito magtrabaho, go lang. Paliwanag ni Abigail. Ngumiti si Marian ng kaunti. Sa mga sandaling yon, napansin niyang nakikinig si Abigail at hindi siya hinuhusgahan. Puno ito ng pangunawa at kahit papaano, naramdaman niyang medyo gumaan ang pakiramdam niya. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na silang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Natuwa si Marian dahil nagkaroon siya ng kaibigan na gaya ni Abigail na handang makinig at magbigay sa kanya ng payo kapag kailangan niya.
Tapos na ang trabaho ni Marian para sa araw na yon pero nasa locker area pa rin siya. Hindi pa siya makaalis dahil hindi pa dumadating ang kapalitan niya. Sa bawat nurse na pumapasok sa locker area, umaasa siyang yun na ang kapalitan niya pero palagi siyang bigo. Maya-maya'y pumasok si Abigail at may pagtataka sa mukha nito nang lumapit ito sa kanya. Oh, Marian, bakit hindi ka pa lumalabas? Kanina pa kita hinihintay. Tanong ni Abigail. Wala pa yung kapalitan ko eh. Sana nga dumating na siya para makauwi na ako. Sagot ni Marian habang ang tinig ay may bahid ng pagkadismaya. Pumasok si Sonia na may seryosong muka at mabilis na naglakad papunta sa kanila. Marian, kailangan mo mag-OT ngayon. Bungad ni Sonia. Nagulat si Marian sa narinig. At isang mabilis na tingin ang itinapon niya kay Abigail bago muling bumaling kay Sonia. Pero ma'am, tapos na ang shift ko at hindi ko po kayang mag-OT. May kapatid po akong may sakit kaya kailangan ko pong umuwi na ngayon. Tura ni Marian. Mas maraming may sakit dito sa ospital, Marian. Hindi ka pwedeng tumanggi kapag pinag-OT ka. Sambit ni Sonia. Sa pagkakataon na yon ay hindi na napigilan ni Abigail ang makisali sa usapan. Ma'am, ako na lang po mag-OT. Pauwiin niyo na lang po si Marian. Malumanay na wika ni Abigail. Lumingon si Sonia kay Abigail. Huwag kang makialam, Abigail. Tapos na ang shift mo kaya umuwi ka na. Hindi ka na kailangan dito. Matigas na sagot ni Sonia. Okay lang, Abi. Umuwi ka na. Mag-OT na lang ako. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala ni Marian. Wala nang nagawa si Abigail kundi ang umalis. Habang si Marian ay walang nagawa kundi ang sundin ang gusto ni Sonia. Inisip na lang ni Marian na mas malaki ang sasahurin niya dahil sa nag-overtime siya. Malaking tulong na rin yun sa panggastos nila sa mga susunod na araw. Naging abala na siya sa mga pasyente na dapat niyang asikasuhin at hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras. Habang naglalakad si Marian sa may entrance ng ospital, ay nakita niyang isang matandang lalaki. Marumi yun at sira-sira ang damit. Meron yung makapal na balbas at bigote at bahagyang natatakpan ng suot nitong bucket hat ang mata nito. May kargang batang lalaki ang matanda. Ang batang yon ay nanginginig at may mga pantal sa katawan. Nakita ni Marian ang desperasyon sa matandang lalaki na may tumulong rito, pero lahat ng nurse na dumaraan ay hindi ito pinapansin. Naawa siya sa matandang lalaki lalo na sa bata. Naisip niya na maaaring may dengue ang bata at kung hindi maaagapan ay maaari yung magdulot ng komplikasyon. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang nilapitan ang dalawa. Ano pong nangyayari sa bata? Tanong ni Marian. Hindi ko po alam, ma'am. Ang taas-taas ang lagnat niya at may mga pantal siya sa buong katawan. Nanginginig ang boses na sagot ng matanda. Luminga si Marian upang maghanap ng ibang nurse na maaaring mag-assist sa bata. Bawat nurse na nakita niya ay tinawag niya pero kahit isa ay walang lumapit sa kanila. Nagdesisyon si Marian na siya na lang ang kumilos. Nagmamadali siyang kumuha ng stretcher at siya na rin ang bumuhat sa bata para ihigayon sa stretcher. Pinagtulungan nila ng matandang lalaki na itulak ang stretcher patungo sa emergency room. Ngunit bago pa sila makarating doon, ay nakasalubong nila si Sonia. Humarang ito sa kanila at tumaas ang kilay. Anong ginagawa mo, Marian? Bakit nagpapasok ka rito ng pulubi? Hindi ka ba nag-iisip? Baka kung ano pang sakit ang dala ng mga yan at makahawa sa ibang pasyente rito. Pabulyaw nitong tanong. Ma'am Sonia, kailangan pong makonfine agad nitong bata. Sa tingin ko ay meron siyang dengue. Nababahalang tugon ni Marian. Talagang hindi ka nag-iisip ano? Sa tingin mo ba ay may pambabayad ang mga yan dito? Tanong ni Sonia. Ma'am, hindi po itong oras para mag-isip ng tungkol sa pera. Kailangan po ng bata ng agarang paggagamot. Baka po kung ano ang mangyari sa kanya. Halos maiyak na si Marian ng sandaling yon. Anong tingin mo sa ospital na ito? Charity? Doon sila sa public hospital. Pagtataboy ni Sonia. Muling tiningnan ni Marian ang matandang lalaki. Nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa harapan ni Sonia. Nagmakaawa ito na tulungan ng apo nito. Anito,
Kahit ang paglilinis na lang sa ospital ang kabayaran ay gagawin nito. Ngunit nanatiling matigas si Sonia. Pilit pa rin itong ipinagtatabuyan ang maglolo habang baka sa mukha nito ang pandidiri. Hindi na nakayanan ni Maria ng eksenang yon, kaya isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ma'am, ako na po magbabayad sa bills ng bata. Wika ni Marian. Nanlaki ang mga mata ni Sonia sa sinabing yun ni Marian. Anong sinabi mo? Ikaw ang magbabayad? Nagpapatawa ka ba? Tanong nito. Hindi po ako nagbibiro. Kailangan po maagapan ng bata. Kahit ibawas yun na lang po sa sahod ko, wala pong problema sa akin. Desididong tugon ni Marian. Malakas na natawa si Sonia. Hindi ko alam kung nagpapakabayani o nagpapakatanga ka, Marian. Sa tingin mo ba ikayayaman mo yung ginagawa mo? Nanunuyang tanong ni Sonia. Hindi nagsalita si Marian. Wala na siyang ibang nasa isip kundi ang kalagayan ng bata. Naniniwala siya na kahit mahirap siya ay hindi yun hadlang upang tumulong siya sa mas nangangailangan. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Sonia. Okay, kung yan ang gusto mong gawin, hindi na kita pipigilan. Lahat ng magagastos ng bata na yan sa ospital na ito ay ibabawa sa bawat sahod mo. Tura ni Sonia. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Bahagya pang yumukod si Marian. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin sa batang yan. At palabasin mo matandang lalaking yan. Bumabaho dito sa loob ng ospital. Inirapan sila ni Sonia bago ito naglakad palayo. Nagpatuloy na si Marian papunta sa emergency room. Sa pagkakataong yon, ay nais niyang patunayan sa sarili na hindi lang siya isang simpleng nurse na nagliligtas ng buhay, kundi isang tao na may malasakit at handang magsakripisyo para sa ibang tao, kahit siya mismo ay may sariling problema at pinagdadaanan sa buhay. Nakahinga na ng maluwag si Marian nang may nag-asikaso na sa bata. Nakapagtrabaho na siya ng maayos nang wala nang iniisip. Nang matapos na ang shift niya, ay nakapag-endorse na siya sa kapalitan niya at naglakad na palabas ng ospital. Nang makarating siya sa may hagdan ng emergency exit, nakita niyang nakaupo ang matandang lalaki sa isang sulok. Nang palabasin ito kanina ni Sonia ay hindi na ito nagsalita at lumabas na lang ito. Habang pinagmamasdan ni Maria ng matandang lalaki, ay naisip niya na baka nagugutom ito. Kaya nagpunta siya sa isang convenience store sa tabi ng ospital. Matapos yon ay lumapit siya sa matandang lalaki at inabot ang kanyang binili. Kumain po muna kayo. Alok ni Marian sa matandang lalaki. Umangat ang mukha ng matandang lalaki. Agad nitong tinanggap ang tinapay at tubig. Maraming salamat. Kanina pa nga ako nagugutom. Sandali. Hindi ba ikaw yung nurse na tumulong sa amin ng apo ko? Tanong nito. Tumango si Marian at ngumiti ng kaunti. Oo, ako nga po. Tugon niya. Pasensya ka na nga pala kanina ha. Hindi na ako nakapagpasalamat sa sobrang pagkataranta ko eh. Maraming salamat. Bihira ang kagaya mo, Ineng. Tura ng matandang lalaki. Wala pong problema. Naiintindihan ko po kayo. Ang importante, nakakonfine na ang apo nyo. Tugon ni Marian at umupo siya sa tabi ng matandang lalaki. Nako, huwag ka tumabi sa akin. Mabaho at marumi ako. Umusog ang matandang lalaki palayo kay Marian. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako maselan. Pasensya na rin po pala kayo kung hindi kayo agad na asikaso kanina. May sinusunod po kasi kaming rules dito na dapat ay makapag-down muna. Sabi ni Marian. Naiintindihan ko. Talagang nagbaka sakali lang ako rito kasi natakot ako para sa buhay ng aking apo na si Ismail. Siya na lang kasi ang kasama ko sa buhay. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ng matandang lalaki, saka ito kumagat sa tinapay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan kina Marian at sa matandang lalaki. Hindi alam ni Marian pero nais pa niyang manatili muna roon kahit ilang minuto pa. Makalipas ang ilang sandali, ay muling nagsalita ang matandang lalaki. Ano palang sakit ng apo ko? Tanong ng matandang lalaki. Sa ngayon, hindi pa po kami sigurado eh.
Bukas pa po malalaman. Hayaan niyo po, sasabihan ko po kayo agad bukas. Pero wag na po kayong mag-alala kasi stable na ang lagay niya. Sagot ni Marian. Masyado na pong late. Pwede na po kayong umuwi muna. Bumalik na lang po kayo bukas ng umaga. Suminghap ang matandang lalaki at tumingin sa malayo. Wala kaming bahay, Ining. Sa kalsada kami nakatira ng apo ko. Malungkot nitong tugon. Ang sagot ni Berto ay parang isang suntok na tumama sa dibdib ni Marian. Hindi niya alam kung paano nabubuhay ang kagaya ng matandang lalaki, lalo na sa panahon na kailangan ng mga ito ng medikal na atensyon. Ganun po ba? Basta ipagdasal na lang po natin na maging maayos na ang apo nyo. Huwag po kayong mag-alala kasi wala na kayong dapat naintindihin pa. Kasi ako na po magbabayad sa bills nyo sa ospital. Nakangiting wika ni Marian. Nakakahiya na sa'yo. Hindi mo naman kami kilala pero abot langit ang pagtulong mo sa amin. Naluluhang wika ng matandang lalaki. Kung ganun, dapat siguro ay magkakilala na po tayo. Ako po si Marian. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Tanong ni Marian sabay lahad ng isa niyang kamay. May pag-aalinlangan na inabot ng matandang lalaki ang kamay ni Marian. Ako naman si Berto. Pwede mo akong tawagin na Mang Berto. Yung apo ko naman ay si Ismael. Pagpapakilala nito kay Marian. Nang bitawan ni Mang Berto ang kamay ni Marian ay tumayo na siya at nagpaalam na rito. Habang naglalakad siya palayo sa matanda, ay bumalik sa isip niya ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Naisip niya na may dahilan kung bakit nag-overtime siya sa araw na yon. At yun ay dahil kailangan niyang tulungan si Mang Berto at Ismael. Hindi niya maisip kung ano mangyayari sa dalawa kung wala siya ron para asikasuhin ang pangangailangan ng mga ito. Nang sandaling yun, naisip ni Maria na mapalad pa rin siya kung tutuusin, kumpara sa mga taong kagaya ni Mang Berto at Ismael na walang tirahan. Kaya mas naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay ng gabi na yon. Kinabukasan ng umaga, habang papasok si Marian sa ospital ay nakita niyang nakatayo si Mang Berto sa labas ng ospital. Walang pagdadalawang isip na nilapitan niya ang matandang lalaki at agad siyang nagbigay ng ngiti nang makita siya nito. Magandang umaga po, Mang Berto. Kumusta po kayo? Tanong ni Marian. Gumanti ng ngiti si Mang Berto. Maayos naman ako, Ining. Kaya lang nagkaalala ako sa aking apo. Hindi ko alam kung kumusta na siya . Malungkot na wika ng matandang lalaki. Kung gusto niyo po, pumasok po kayo sa ospital para makita niyo si Ismael. Tura ni Marian. Pwede ba ako pumasok sa loob? Baka makita na naman ako ng masungit na nurse. Palabasin na naman ako. May pag-aalinlangan na wika ni Mang Berto. Pwede po kayong pumasok kasi may pasyente po kayo na kamag-anak sa loob. Tara na po, sumabay na po kayo sa akin. Anyaya ni Marian. Salamat, Marian ha. Napakabait mo talaga. Tura ni Mang Berto sabay ngiti. Magkasabay na naglakad sina Marian at Mang Berto papasok sa ospital. Nang malapit na sila sa entrance, ay nakasalubong nila si Sonia. Huminto ito at agad na nagtaas ng isang kilay. Marian, ano na naman to? Bakit kasama mo na naman ang matandang pulubi na yan? Singhal ni Sonia. Gusto lang po niyang makita ang apo niya, yung batang na-confine po kagabi. Sagot ni Marian. Hindi pwede. Hindi pwedeng pumasok ang mga pulubi dito. Tanggi ni Sonia. Pero apo po niyang bibisitahin niya sa loob, ma'am. Tura ni Marian. Kahit na, wala akong pakialam. Marian, kung gusto mo magtagal pa sa ospital na to, matuto kang sumunod sa mas nakakataas sa'yo. Mataray na wika ni Sonia. Magsasalita pa sana si Marian pero naramdaman niya ang kamay ni Mang Berto sa braso niya. Nang tumingin siya rito ay umiling ito at matipid ng umiti. Ayos lang, Ineng. Huwag na nating ipilit ang hindi pwede. Hindi na lang ako papasok kesa mapagalitan ka pa. Mahinahong wika ni Mang Berto. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Marian.
Sigurado ako. Dito na lang ako sa labas. Tugon ng matandang lalaki. Kung ganun po, ako na lang po ang titingin sa apo nyo. Kapag po nagkaroon ako ng oras, lalabas ako para balitaan kayo. Ani Marian. Labis na nagpasalamat si Mang Berto kay Marian. Matapos yun ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Nilagpasan ni Marian si Sonia at diretsyong nagtungo sa locker area upang ilagay doon ang mga gamit niya. Nasaktan si Marian para kay Mang Berto. Alam niya na masakit para rito na hindi nito pwedeng makita ng personal ang apo nitong nakakonfine. Ganun pa man, wala siyang magawa para rito dahil sa takot niyang mawala ng trabaho sa oras na suwayin niya si Sonia. Nang makarating si Marian sa locker area ng ospital, ay agad siyang sinalubong ni Abigail. Ang mga mata ng kaibigan niya ay puno ng kuryosidad at hindi matago ang pagtataka. Marian, ano nangyari? Nakita ko na magkausap kayo ni Ma'am Sonia sa may entrance Napagalitan ka na naman ba? Tanong ni Abigail. May matandang lalaki kasi na gustong pumasok kasi nakakonfine dito yung apo niya. Ayaw papasukin ni Ma'am Sonia kasi bawal daw pumasok ang mga pulubi rito sa ospital. Tugon ni Marian. Wala talagang puso ang Ma'am Sonia na yon. Pero anong sabi mo? Pulubi yung matandang lalaki? Paano sila makakapagbayad dito sa ospital kung pulubi siya? Nagtatakang tanong ni Abigail. Ayaw nga sanang tanggapin ni Ma'am Sonia kagabi yung bata kasi walang pambayad. Naawa ko. Kaya ang sabi ko, ibawas na lang sa sahod ko yung magiging bill nila dito sa ospital. Tugon ni Marian. Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Ano? Bakit mo ginawa yun? Paano ka na niyan sa sahod? Unti-unti lang naman ang pagbawas sa sahod ko. Paliwanag ni Marian. Kahit na. Ang liit na nga lang ng sahod natin tapos mababawasan pa. Ikaw talagang iniisip mo pang ibang tao kaysa sa sarili mo. Napapailing na wika ni Abigail. Hayaan mo na. Ang importante, na-confine na yung bata. Kawawa naman Nakangiting wika ni Marian. Hay nako, iba ka talaga, Marian. Dapat sa'yo pinapatayuan ng rebulto Pabirong sabi ni Abigail. Bahagyang natawa si Marian sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pero para sa kanya, ay hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa dahil isang buhay ang kanyang nailigtas at kahit malaki ang mawawala sa sahod niya, alam niyang maibabalik pa ang pera. Ngunit ang buhay ng tao ay isa lang at kapag nawala ay hindi na maibabalik pa. Nagsimula na ang pagtatrabaho ni Marian at nagtungo na siya sa ward para painumin ng mga gamot ang ilang pasyenteng naroon. Napangiti siya nang nakita niya ang apo ni Mang Berto na si Ismael. Lumapit siya sa bata at chinek niya ang nakakabit na dextrose dito. Kumusta ka na, Ismael? Tanong ni Marian habang inaabot kay Ismael ang gamot nito at isang baso ng tubig. Medyo nilalamig po ako, ate. Sagot ni Ismael sa mahinang boses. Basta uminom ka lang palagi ng gamot, ha? Saka kailangan mo magpahinga para gumaling ka na. Tura ni Marian. Oo nga pala, nasa labas ang lolo mo. Ang sabi niya, kumustahin kita para sa kanya. Bakit po hindi po siya pumunta rito sa loob para makita po niya ako? Tanong ni Ismael. Natigilan si Marian dahil hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag sa bata ang totoong nangyari. Kaya mas pinili niya na wag sabihin dito ang totoo. May mga kailangan kasing asikasuhin ng lolo mo. Pero huwag kang mag-alala kasi dadalawin ka rin niya rito kapag tapos na siya sa mga ginagawa niya. Sagot ni Marian. Pero gusto ko po siyang makasama. Sabi ni Ismael. Alam ko, Ismael. Kaya nga magpagaling ka para makasama mo na siya. Tura ni Marian. Matapos yun ay nagpaalam na si Marian kay Ismael. Habang naglalakad palabas ng ward, ramdam ni Marian ang saya sa puso niya. Hindi siya nakaramdam ng pagod ng sandaling yun. Doon niya napatunayan na ang masarap na pakiramdam sa tuwing tumutulong sa nangangailangan ay tunay na hindi matutumbasan ng kahit gaano kalaking salapi. Paglabas ni Marian mula sa ward, natigilan siya nang makita si Sonyang nakatayo sa may tabi ng pinto.
Nakahalukip-kip yun at walang ekspresyon ng mukha. Alanganing initian ni Marian ng head nurse at maglalakad na sana siya paalis, pero bigla siya nitong hinawakan ng mariin sa braso. Bakit po, ma'am? Tanong ni Marian. Ang tagal mo sa ward. Hindi mo ba naiintindihan na bawat segundo sa loob ng ospital na ito ay ginto? Nakita kita na nakikipag-usap ng matagal dun sa apo ng pulubi. Hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa mga bagay na wala namang kinalaman sa trabaho mo. Singhal ni Sonia. Kasi po si Ismael, hinahanap po niya ang lolo niya. Pinagaan ko lang po ang pakiramdam ng bata. Paliwanag ni Marian. Hindi kasama sa trabaho mo makipag-usap sa mga pasyenteng kagaya ng batang yon. Kung gusto mo magpasaya ng mga bata, mag-clown ka! Mataray na wika ni Sonia. Napalunok si Marian at hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang sarili. Alam niyang walang masama sa ginawa niya. Ngunit alam niya rin na sa mata ni Sonia ay wala siyang ginagawang tama. Ma'am, kawawa naman po kasi yung bata. Hindi niyo naman po kasi pinapapasok dito ang lolo niya. Patuloy na katwira ni Marian. Ma'am Sonia, hindi ko po sinasadya na magtagal. Pero yung bata kasi... Enough! Talagang habi mo magsagot-sagot sa akin, oh! Sa ginagawa mong yan, siguradong hindi ka magtatagal sa ospital na ito. May halong pagbabanta na wika ni Sonia. Matapos marinig ang mga banta ni Sonia ay naglakad na ito palayo. Habang si Marian ay hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot na baka bigla na lang siyang alisin ni Sonia sa ospital na yon. Ganun pa man, hindi kayang tiisin ni Marian si Ismael at Mang Berto. Araw-araw ay hindi pwedeng lumipas ang isang buong shift ni Marian na hindi niya kinukumusta si Ismael para makita niya kung may pagbabago sa kondisyon ng bata. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti niyang nakita ang pagbalik ng sigla ni Ismael. Ang mga pantal sa katawan ng bata ay unti-unting nawawala at ang kanyang katawan ay hindi na kasing init tulad nung una. Ang maliliit na ngiti ni Ismael ay nagsimula ng magbigay ng liwanag sa bawat araw ni Marian. Hindi rin kinalimutan ni Marian na palaging balitaan si Mang Berto sa nangyayari sa apo nito sa loob ng ospital. Para sa kanya, sapat na ang pasasalamat ng maglolo bilang kabayaran sa ginagawa niya para sa mga ito. Sa tuwing magsasabi si Marian ng magandang balita kay Mang Berto, ay ramdam na ramdam niya ang kaligayahan nito. Makalipas ang isang linggo, ay tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Ismael. Sa araw din na yon ay maaari nang makalabas ng ospital si Ismael. Nang ma-discharge na ito ay si Maria nang siyang naghatid kay Ismael palabas ng ospital. Ramdam niya ang labis na kasiyahan ni Ismael dahil makakasama na ulit nito ang lolo niya. Sa labas ng ospital ay agad nilang nakita si Mang Berto. Agad na sinugod ng matanda ang apo nito ng mahigpit na yakap, habang si Marian ay masayang pinanonood ang dalawa. Ismael, apo ko, salamat sa Diyos at nakalabas ka na. Masayang wika ni Mang Berto. Lumapit si Marian sa dalawa. Bumitaw si Mang Berto sa pagkakayakap kay Ismael at humarap sa kanya. Maluha-luha ito ng mga sandaling yon. Marian, hindi ko alam kung paano ko makakabawi. Hindi ko kaya suklian ang mga kabutihang ginawa mo para kay Ismael at sa akin. Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Mang Berto. Hindi niyo po kailangan suklian ang mga ginawa ko dahil bukal po sa aking puso ang lahat ng yon, Mang Berto. Basta mag-ingat po kayo ni Ismael ha. Masaya po ako na magaling na ang apo niyo at magkasama na ulit kayo. Nakangiting tura ni Marian. Napakabuti mo, Marian. Sigurado kong ibabalik ng nasa itaas ng mas higit pa mga kabutihang ginagawa mo. Sambit ni Mang Berto. Matapos yon ay nagpaalam na si Marian sa maglolo dahil kailangan niya nang bumalik sa loob para magtrabaho. Napakagaan ang kalooban niya dahil sa wakas ay magaling na si Ismael at wala siyang hiling kundi sana dumating ang araw na ang pagpapaospital ay hindi na magiging problema ng mga kagaya ni Mang Berto. Masaya si Marian sa araw na yon habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay dahil alam niyang dumating na ang kanyang unang sahod. Yun nga lang,
Ang nanay niya ang may hawak ng ATM card niya, kaya ito ang makakapag-withdraw ng mga sasahurin niya. Ngunit walang problema yun sa kanya. Ang paraan na yun ay simula pa lang ng pagbawi niya sa nanay niya sa pag-aalaga at pagpapalaki nito sa kanya. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Luisa na nasa kusina habang abala sa paghihiwa ng karne. Lumapit siya rito upang magmano. Nay, nakapag-withdraw na po ba kayo? Tanong ni Marian. Oo, winidraw ko na lahat ng sahod mo. Kaya nga nakabili ako ng 1 kilong baboy. Oo nga pala, nasaan ang payslip mo? Huminto muna si Luisa sa ginagawa at tumingin kay Marian. Payslip po? Ulit ni Marian. Oo, kailangan ko bang ulitin? Nasa na? Inilahad ni Luisa ang isa nitong kamay. May pag-aalinlangan na kinuha ni Marian ang payslip niya sa loob ng kanyang bag. Nang iabot niya yun kay Luisa, ay agad nito yung tinignan. Kinabahan si Marian dahil alam niyang makikita roon ng nanay niya ang malaking kalta sa sahod niya dahil sa pagbabayad niya sa bill ni Ismael sa ospital. Marian, bakit ganito? Ang liit ng natira sa sahod mo. Ano itong malaking bawas? Tanong ni Luisa habang nakakunot ang noo. Nanlamig ng gusto si Marian. Hindi siya nakapagsalita dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Hoy, sumagot ka! Ano itong malaking bawas na ito? Para saan to? Mataas ang boses na tanong ni Luisa. Nanay, kasi... Huminga muna ng malalim si Marian bago nagpatuloy sa pagsasalita. May isang bata po kasi sa ospital na ng dengue. Ayaw po siyang tanggapin dahil wala silang pambayad. Naawa po ako kaya inako ko na po yung hospital bills nila. Sabi ko hulugan ko kada sahod hanggang mabayaran ng buo. Natigilan si Luisa. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Ngunit saglit lang yon dahil agad itong sumigaw. Ano? Napakatanga mo talaga, Marian! Hindi nga tayo makakain ng maayos tapos tutulong ka pa sa hindi mo naman kaano-ano? Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Luisa. Pasensya na po. Naawa lang po talaga ako dun sa bata. Naiiyak na sagot ni Marian. Hindi pa tapos si Marian sa kanyang paliwanag nang bigla siyang sabunutan ni Luisa. Halos magdugo na ang anit ni Marian nang iwas-iwas nito ang kanyang ulo. Bakit napakabobo mo? Ano bang iniisip mo, ha? Wala na nga tayong pera, nagpapakabayani ka pa. Ano na lang ang mangyayari sa atin? Gigil na tura ni Luisa. Nang pakawalan ni Luisa ang buhok ni Marian ay napaiyak na lang siya. Kung ganyan ka ng ganyan, wala tayong mararating, Marian. Mas lalo tayong maghihirap niyan. Galit pang sigaw ni Luisa. Humahagulgol na napasandal si Marian sa dingding. Ngunit sa kabila ng pananakit ng kanyang ina, hindi niya pa rin magawang magalit dito. Naiintindihan niya na kaya ito nagalit ay dahil iniisip lang nito ang mga gastusin nila sa bahay. Pero kahit katiting na pagsisisi sa kanyang ginawang pagtulong, ay wala siyang naramdaman. Naniniwala si Marian na tama ang kanyang ginawa at yun ang mas importante. Habang patuloy ang pagbubunganga ni Luisa ay marahang pumasok si Marian sa kwarto nila. Umupo siya sa gilid ng kama at doon ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinupunasan ng mga mata. Habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha, hindi niya naramdaman ang pagpasok ni Albert. Tahimik itong lumapit at tumabi sa kanya. Hinaplos nito ang likod niya kaya napatingin siya rito. Hayaan mo na lang si nanay, ate. Basta ako, proud ako sa ginawa mo kasi napakabait mo. Tura ni Albert. Napatingin si Marian sa kanyang kapatid at niyakap niya ito. Gumanti naman ng yakap si Albert at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Marian. Sige lang, ate. Iyak mo lang yan. Wala namang masama sa pag-iyak eh. Alam ko na lagi mong pinapakita na malakas ka. Pero okay lang din na mapagod. Puno ng sinseridad na sabi pa ni Albert. Hindi alam ni Marian kung saan nakuha ng nakababata niyang kapatid ang mga salitang yon.
Pero ang mga sinabi nito ay tuluyang nagpagaan sa bigat na nasa kanyang dibdib. Salamat, Albert. Maraming salamat. Tura ni Marian sa pagitan ng paghihikbi. Isang umaga, habang naglalakad si Marian papasok sa ospital, ay narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Mang Berto na nagmamadaling lumapit sa kanya bit-bit ang isang maliit na bilao na may takip na foil. Ngumiti si Marian at huminto upang hintayin ang matanda. Magandang umaga po, Mang Berto. Bati ni Marian sa matandang lalaki. Hinihingal pa si Mang Berto nang iabot ang bilao kay Marian. Para sa ito, Marian. Pansit bihon. Pasasalamat ko sa kabutihan mo sa amin, lalo na kay Ismael. Malaki itong ngumiti. Nanlaki ang mata ni Marian habang tinanggap ang bilao. Naku, Mang Berto, hindi niyo na po sana ako ginastusan pa. Hindi na po kayo dapat nag-abala. Ngumiti ang matanda habang bakas ang pasasalamat sa mga mata. Ining, maliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa mo para sa amin ng aking apo. Alam kong hindi matutumbasan ng pansit lang ang ginawa mo. Pero gusto ko lang bumawi kahit papano. Tura ni Mang Berto. Maraming salamat po, Mang Berto. Hayaan niyo po at kakainin ko ito mamaya. Nakangiting wika ni Marian. Sa pagkakataon na yon ay kinumusta ni Marian si Ismael. Ayon kay Mang Berto ay magaling na ang apo nito at nagagawa ng makapaglaro. Labis na nasihan si Marian sa kanyang nalaman. Sige po, Mang Berto. Kailangan ko na pong pumasok sa trabaho. Maraming salamat po ulit sa pansit. Sabi ni Marian. Maraming salamat din, Marian. Mag-iingat ka palagi, ha? Tura ni Mang Berto. Ngumiti si Marian at tumango bago tuluyang naglakad papasok sa ospital habang bitbit ang bilao. Pagpasok ni Marian sa ospital, ay dumiretso siya sa locker area. Agad niyang napansin na tila kakaiba ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan na nurse. Bubuksan na sana niya ang kanyang locker nang bigla siyang nilapitan ni Abigail. Napansin niya ang pag-aalala sa mukha nito. Marian, bakit may dala kang pansit? Tanong ni Abigail. Hindi ko ito dinala. Binigay lang ito ni Mang Berto kanina sa labas. Pasasalamat niya raw. Nakangiting tugon ni Marian. Hindi mo ba alam, bawal magdala o kumain ng pansit dito sa ospital? May halong kaba na wika ni Abigail. Napataas ang kilay ni Marian. Bakit naman? Curious niyang tanong. May kasabihan kasi na kapag may pansit sa ospital, magiging toxic ang buong shift natin. Ibig sabihin, puro problema, emergencies at hirap ang haharapin natin ngayong araw. Tugon ni Abigail. Natawa ng bahagya si Marian. Hindi ko alam yung ganyang kasabihan. At saka Abigail, pansit lang naman to. Siguro hindi totoo yun. Nagkakataon lang siguro ang mga ganong pangyayari. Kampanting wika ni Marian. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng locker area at pumasok si Sonia. Agad na nanlisik ang mga mata nito nang makita ang bilao ng pansit na hawak ni Marian. Malalaki ang mga hakbang na lumapit ito sa kanila ni Abigail. Marian, anong ginagawa ng pansit na yan dito? Bakit ka may pansit? Sigaw ni Sonia. Ma'am Sonia, hindi ko po ito sinadyang dalhin. Iniabot lang po sa akin ni Mang Berto kanina. Nahiya po kung hindi tanggapin eh. Paliwanag ni Marian. Wala akong pakialam kung sino pa nagbigay sa'yo niyan. Bulyaw ni Sonia. Itapon mo yan. Hindi mo ba alam na bawal magdala ng pansit dito? Ma'am, pagkain po ito. Sayang naman po kung itatapon ko lang. Tura ni Marian. Biglang sinugod ni Sonia si Marian at pilit na inagaw ang bilao. Kung ayaw mong itapon, ako ang magtatapon yan. Akin na yan. Anito habang hawak ang bilao. Ma'am, wag po. Nagpumigla si Marian. Sa gitna ng kanilang paghihilahan sa pansit, ay nabitiwan nila ang bilao at tumilapon ng pansit sa sahig. Sumabog yun at kumalat. Nanlaki ang mata ni Sonia sa nangyari at bigla itong nag-apoy sa galit. Kahit kailan ka talaga, wala kang utak!
Bulalas ni Sonia sabay hablot sa buhok ni Marian at pilit siya nitong iniyuko sa sahig. Inginudngod ni Sonia ang mukha ni Marian sa pansit na nagkalat sa sahig at wala na siyang nagawa para pigilan ito. Ma'am Sonia, tama na po! Sigaw ni Abigail. Mabilis itong lumapit upang awatin si Sonia, pero tinulak ito ni Sonia ng malakas, dahilan para mapaupo si Abigail sa sahig. Habang umiiyak si Marian ay tumayo si Sonia at matalim ang mga mata nitong dinuro siya. Maghanda ka, Marian. Sisiguruhin kong bilang na ang araw mo sa ospital na ito. Pagbabanta nito bago lumabas ng locker area. Agad na lumapit si Abigail kay Marian at inalalayan siya nito upang tumayo. Marian, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi sumagot si Marian. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Mahigpit siyang niyakap ni Abigail at sinubukan siya nitong pakalmahin. Halos lamunin na ng lupa si Marian sa labis na kahihiyan ng sandaling yun habang tinitingnan niya ang ibang nurse na nakatingin sa kanya. Kumala si Marian sa yakap ni Abigail at mabilis siyang tumakbo palabas ng locker area. Nilagpasan niya ang ibang nurse na nagpipigil ng tawa. Marian, sandali lang! Tawag ni Abigail pero hindi pinakinggan ni Marian ang kanyang kaibigan. Patuloy lang sa pagtakbo si Marian. Marian, hintayin mo ako! Habol ni Abigail ngunit hindi huminto si Marian. Tuloy-tuloy si Marian sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa labas ng fire exit. Doon niya tuluyang pinakawala ng bigat sa kanyang dibdib. Kumawala mula sa kanyang malalakas na hagulgol habang walang patid pa rin ang kanyang luha. Ilang sandali lang ay dumating na si Abigail. Lumapit ito at hinaplos ang likod ni Marian. Marian, tahan na. Pabulong na wika ni Abigail. Patuloy ang pag-iyak ni Marian at halos hindi na siya makapagsalita. Bakit? Bakit ganun na lang siya magalit sa akin? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Himutok niya. Hindi ko rin alam, Marian. Pero hindi mo deserve ang ganito. Hindi tama ang ginagawa niya sa'yo. Tura ni Abigail. Huminga ng malalim si Marian. Ngunit hindi tumigil ang kanyang paghikbi. Hirap na nga ako sa bahay, Abigail. Hindi ba pwedeng kahit dito sa trabaho? Kahit dito lang maayos ang lahat. Bakit kahit saan ako pumunta, puro paghihirap ang nararanasan ko? Ano bang malaking kasalanan ang nagawa ko at pinarurusaan ako ng Diyos? Sa pagkakataon na yon ay hindi na napigilan ni Marian ang maghinanakit. Marian, naiintindihan kita. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Kahit anong mangyari, kakampi mo ko. Kung pwede nga lang sa bunutan ng Sonia na yun, ginawa ko na. Sambit ni Abigail na may kasamang inis sa huling pangungusap na binitiwan nito. Nag-angat ng tingin si Marian kay Abigail. Hindi ko na kaya, Abigail. Parang gusto ko na lang sumuko. Nangihina niyang wika. Huwag, Marian. Huwag kang sumuko. Hindi ang kagaya ni Sonia magpapatumba sa'yo. Tandaan mo, hindi man nila makita ngayon, pero may dahilan kung bakit nandito ka. Pagpapalakas ni Abigail sa loob niya. Unti-unting kumalma ang pag-iyak ni Marian. Bagamat nananatiling namumugto ang kanya mga mata, mahina siyang tumango at pilit hinanap ang lakas mula sa mga salitang binitiwan ni Abigail. Tama ka, Abigail. Pagsubok lang ito. Hindi ako dapat sumuko. Kapag sumuko ako, hindi lang ako maapektuhan kundi pati na ang mga pangarap ko para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kahit nangihina pa rin ay pilit pa rin nagpakatatag si Marian. Ayan, ganyan nga. Laban lang sa life. Masayang sabi ni Abigail. Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan ni Marian bago sila sabay na pumasok muli sa ospital. Dala ang bahagyang kaginawahan na kahit papaano ay may nagmamalasakit pa rin sa kanya sa katauhan ni Abigail. Sa mga sumunod na araw, nagbago na ang kilos ni Marian sa ospital. Sa halip na makipagtalo o magpaliwanag, natutunan niyang manahimik na lamang sa tuwing pinupuna siya ni Sonia. Hindi na siya tumitingin ng diretso sa head nurse nila at palagi siya nagmamadali sa tuwing makakasalubong niya ito.
Sa kabila ng maayos na performance niya bilang bagong nurse, laging may nakikitang mali si Sonia sa kanya. Isang maliit na pagkakamali sa chart o di kaya'y pag-aayos niya sa kama ng pasyente ay ginagawa nitong malaking issue. Kahit malinaw na wala siyang ginagawang mali, wala siyang magawa kundi magbaba ng tingin habang pinapagalitan siya ni Sonia sa harap ng ibang staff. Kahit masakit, pinalalampas na lamang ni Marian ang bawat insulto at bulyaw ni Sonia. Pinanghahawakan niya ang kanyang dahilan kung bakit siya naroon, ang makapagbigay ng suporta sa kanyang pamilya at mabayaran ang utang niya sa ospital para sa batang tinulungan niya. Sa bawat araw na lumilipas, tinuturuan niya ang sarili na maging matatag kahit pa sa likod ng bawat ngiti niya ay may nakatagong pagod at kirot. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili siyang maingat sa kanyang trabaho. Siniguro niyang maayos ang lahat para walang dahilan si Sonia na pagalitan siya. Ngunit sa likod ng kanyang pagsusumikap, hindi maiwasan ni Maria na magtanong sa sarili kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganoong sitwasyon. Isang araw sa ospital, pagkatapos ng shift ni Marian ay nagtipon ng mga nurse sa locker area. Makalipas ang ilang sandali, ay pumasok na roon si Sonia na nakataas ang noo. Tumayo ito sa harapan nilang lahat at sandali nitong tiningnan ng matalim si Marian. Napayuko na lang siya dahil hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kanilang head nurse na palagi siyang pinag-iinitan. May kailangan akong sabihin sa inyo. Hindi muna kayo makakauwi kahit tapos na ang shift nyo dahil darating ang ating mayor na si Mayor Alfredo Cruz. Magkakaroon tayo ng pag-uusap sa meeting room. Lahat kayo ay dapat na naroon at ayokong may magdadahilan na naman ng kung ano-ano. Tura ni Sonia sa tono na puno ng otoridad. Tahimik silang nakinig kay Sonia. Walang naglakas ng loob na umapila lalo na't alam nilang lahat kung ano ang kayang gawin ni Sonia sa kukontra sa gusto nito. At gusto ko lang linawin, ayoko ng kapalpakan sa araw na ito. Ayoko magkaaberya sa pagdating ng mayor. Nang sabihin niyo ni Sonia ay nakatingin ito kay Marian kaya ramdam ni Marian na siya ang pinariringgan nito. Matapos yon ay naglakad na silang lahat papunta sa meeting room. Magkasabay na naglalakad sina Marian at Abigail. Nasa hulihan sila ng iba pang mga nurse. Marian, nakita mo na ba si Mayor Alfredo ng personal? Pabulong na tanong ni Abigail. Hindi pa nga eh, puro sa pictures lang. Madalas ko siyang makita sa mga poster sa labas, lalo na nung kampanya. Sagot ni Marian. Nang makarating sila sa meeting room, ay umupo na sila sa nakahanay na monoblock chair. Hindi nagtagal ay pumasok na si Mayor Alfredo. Matanda na ito na may makapal na puting buhok at mahahabang pilikmata. Bagamat may katandaan na ito ay maganda pa rin ang tindig nito. Nakasuot ito ng barong Tagalog. Agad namang sinalubong ni Sonia ang mayor. Napakalaki ng ngiti ni Sonia na hindi nila nakikita rito sa mga normal na araw. Mayor Alfredo Cruz, Head Nurse Sonia po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbisita. Magiliw na pagpapakilala ni Sonia. Habang naglalakad si Mayor patungo sa unahan, ay sinundan nito ng tingin ni Marian. Napakunot ang noo niya dahil tila pamilyar sa kanya ang Mayor. Ang tindig nito at paraan ng paglalakad, lahat ng yun ay parang nakita niya na sa isang tao. Ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita. Pumwesto na si Mayor Cruz sa harap ng mesa at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsimula na itong magsalita. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ng Mayor, malalim ang boses nito at buo. Ako si Alfredo Cruz, Mayor ng ating bayan. Narito ako upang talakayin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mas mag-improve ang ating ospital. Nais kong matiyak na ang bawat aspeto ng ating serbisyong medikal ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon sa bawat pasyente at sana ay magtulungan tayo upang mapabuti pa ito. Habang nagsasalita si Mayor Cruz, si Marian ay nananatiling nakatingin dito. Malakas ang pakiramdam niya na nagkita na sila ng mayor. Pilit niyang hinahalukay ang kanyang alaala pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita at kung kailan.
Nagtataka siya kung bakit meron siyang ganong pakiramdam sapagkat sa pagkakaalam niya ay yun ang unang beses na nakita niya ito ng personal. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga suggestions. Anong mga hakbang sa tingin nyo ay makakatulong upang mapabuti ang ating ospital? Ano ang mga aspeto ang nararapat natin bigyang pansin? Tanong ni Mayor Alfredo. Ang mga nurse na naroon ay nagpalitan ng sulyap. Tila nag-aalangan ng mga ito kung sinong una magsasalita. Si Sonia ang head nurse. Isang nurse na matagal na sa ospital ang unang nagtaas ng kamay. Mayor, naniniwala po ako na kailangan natin ng dagdag na mga kagamitan sa emergency room. Tura nito. Nagbigay din ng mga ideya ang iba pang mga nurse. Maya-maya ay nagsalita na naman si Sonia. Mayor, may isang bagay na gusto kong isuggest at ito ay ang pagbibigay ng mga incentive sa mga nurse at mga staff. Sa ganitong paraan, mas mahihikayat natin ang mga magagaling na professionals na magtulungan upang mapabuti ang serbisyo namin. Ngumiti pa si Sonia matapos magsalita na parang pakiramdam nito ay napakaganda ng sinabi niya. Sa pagkakataon na yon, naglakas ng loob si Marian na itaas ang kanyang kamay upang magsalita. Tumango si Mayor Alfredo sa kanya kaya agad siyang tumayo. Kahit hindi siya sanay na magsalita sa maraming tao, pinaglabanan niya ang kanyang takot at pagiging mahiyain. Ngunit bago pa niya ibuka ang bibig niya ay inunahan na siya ni Sonia. Mayor, wag na natin pagsalitain si Nurse Marian. Sa totoo lang, isa siya sa mga pasaway at palpak na nurse dito. Kung aaprubahan niyo ang aking suggestion, sigurado ako na isa siya sa mga hindi makikinabang dahil hindi siya nabibilang sa mahuhusay na nurse namin. Natatawang tura ni Sonia. Hayaan natin siya magsalita, Sonia. Lahat ay may karapatang magbigay ng suggestion. Sige na, Nurse Marian, magsalita ka na. Mahinahong wika ni Mayor Alfredo. Huminga muna ng malalim si Marian bago magsalita. Sa palagay ko po, Mayor, mas mainam na mag-focus tayo sa pagbibigay ng atensyon sa mga mahihirap na hindi kaya magpa-ospital. Marami pong tao ang nagkakasakit ngunit hindi nila kaya magbayad sa ospital. Kaya't kadalasan, nagdadalawang isip silang magpunta rito dahil sa takot na magkautang o mawala ng pera. Mas magandang maglaan tayo ng pondo para sa kanila. Nahihiyang sabi ni Marian. Pasensya na, Mayor, pero yang si Marian ay bago pa lang dito at wala siyang alam sa totoong problema ng ospital. Ang boses ni Sonia ay may halong pangiinsulto na parang sinabi nito na hindi dapat bigyan ng pansin ang sinabi ni Marian. Sa tingin ko ay maganda ang suggestion ni Nurse Marian, Sonia. Ramdam ko ang malasakit niya sa mga mahihirap. Wala namang masama na magbigay ng atensyon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Tura ni Mayor Alfredo. Muli itong tumingin kay Marian at nagpatuloy sa pagsasalita. Nurse Marian, nararamdaman ko na parang personal sa iyong suggestion mo. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung bakit yan ang naisip mo? Opo, Mayor. Nung isang linggo po, may isang matandang pulubi po na dinala ang apo nito rito sa ospital. Pero dahil wala silang pambayad, hindi nila kaya magpa-ospital. Hindi po namin sila matanggap sa kabila ng pagnanais ng staff na matulungan sila. Masakit pong isipin na maraming kagaya ng matandang pulubi na yon at apo niya dito sa ating lugar. Tugon ni Marian. Ang bawat salita ni Marian ay tumago sa puso ng mga naroroon. Lahat ay nakinig sa kanya maliban kay Sonia na bakas ang pagkairita sa mukha. Nang palakpakan siya ni Mayor Alfredo, ay sumunod na rin ang lahat ng naroon. Nahihiyang naupo si Marian ngunit masaya siyang nasabi niya sa kanilang mayor ang gusto niyang sabihin kahit alam niyang hindi yun nagustuhan ng kanilang head nurse. Nang matapos ng meeting ay nagpaalam na si Mayor Alfredo. Sa paglabas nito sa meeting room ay nagtayuan na sina Marian para umalis na rin. Ngunit natigilan si Marian nang tawagin siya ni Sonia at anito ay wag muna siyang umalis. Kinabahan siya dahil sigurado siyang may sasabihin na namang hindi maganda ang head nurse nila sa kanya. Ganun pa man, kahit papaano ay nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil hindi umalis si Abigail sa tabi niya. Nang makalabas na ang lahat ng nurse,
ay marahang lumapit si Sonia kay Marian. Pailalim siya nitong tiningnan. Anong ginawa mo kanina, Marian? Talaga bang ugali mong hindi mag-isip? Naniningkit ang mga mata nitong nagtanong sa kanya. Nagbigay lang po ako ng suggestion gaya ng gusto ni Mayor Alfredo, ma'am. Tugon ni Marian. Nagbigay ka ng suggestion pero hindi mo inisip kung ano ang magiging epekto nun. Hindi mo ba alam na ipinahamak mong ospital dahil sa walang kwentang suggestion mo? Pasigaw na tura ni Sonia habang nanlalaki ang mga mata. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Naguguluhang wika ni Marian. Dahil sa sinabi mo, nalaman ng mayor na hindi natin tinatanggap ang mga taong walang pambayad. Nilaglag mo ang ospital na nagpapasahod sa'yo. Tugon ni Sonia. Sinabi ko lang po kung anong realidad, Ma'am Sonia. At sa tingin ko wala akong ginawang mali. Mas mabuti nga po yun para malaman ng mayor ang totoong nangyayari hindi lang sa ospital na ito, kundi pati na sa iba pang ospital. Katwiran ni Marian. Masyado ka kasing pabida at pabibo. Pero, sige, okay. Alam mo naman siguro na lahat ng pagkakamali ay may consequences. Sisiguruhin kong makakarating sa director ang mga sinabi at ginawa mo kanina sa meeting. Isang mataray ng ngiti ang pinakawala ni Sonia bago ito naglakad palabas ng meeting room. Nanatiling nakatayo si Marian habang nanginginig ang buo niyang katawan. Hinaplos ni Abigail ang likod niya. Tama lang ang ginawa mo, Marian. Napahiya lang kasi kaninang Sonia na yon, kaya galit na siya sa'yo. Palibasa yung suggestion niya, siguradong isa siya sa makikinabang. Wala siyang malasakit sa mga totoong nangangailangan. Pagpapakalma ni Abigail kay Marian. Pero sigurado kung may mga mangyayari pagkatapos ng sinabi ko. Baka mawalan ako ng trabaho, Abi. May takot na sabi ni Marian. Huwag ka maniwala kay Sonia. Kahit magsumbong pa siya sa direktor, sigurado ko na ikaw pa rin ang kakampihan nila. Baka nga si Sonia pa ang matanggal kasi power tripping siya palagi, porket mas mataas ang posisyon niya kaysa sa atin. May halong gigil na wika ni Abigail. Pilit na kinalma ni Marian ang sarili. Hindi niya alam kung dapat ba siya magsisi sa sinabi niya kanina dahil ng pagtanto niya na meron yung magiging kapalit at yun ay ang posibilidad na mawalan siya ng trabaho. Sa mga sumunod na araw, pakiramdam ni Marian ay palaging may nakabuntot na kaba at takot sa kanya dahil sa banta ni Sonia. Bagamat alam niyang tama ang ginawa at sinabi niya kay Mayor Alfredo, ay hindi pa rin niya maiwasang matakot na baka yun ang maging dahilan ng pagkawala niya sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, ay hindi sumuko si Marian. Patuloy siyang nagtrabaho at ipinakita niya sa lahat na karapat-dapat siyang manatili sa ospital na yon bilang isang nurse. Isang araw, abala si Marian sa pagtulong sa mga pasyente sa emergency room. Nang biglang may dumating na isang pasyente na isang matandang lalaki na tila may mataas na lagnat at nahihirapang huminga. Agad siyang dinala ng mga attendant sa stretcher. Ang pasyente ay mukhang may severe infection at dehydration, kaya't agad na itong nilagyan ng swero. Ngunit habang ang ibang nurse ay abala sa paghahanda ng mga gamot, may naganap na hindi inaasahan. Ang isang nurse na hindi pa sanay sa pagbibigay ng mga gamot ay nagkamali ng pagbigay ng gamot na hindi akma para sa kondisyon ng pasyente. Dahil sa maling gamot, ang kondisyon ng pasyente ay mabilis na lumala. Ang pasyente ay nagsimulang mag-seizure. Ang mga nurse at doktor ay nagtakbuhan para tugunan ang mabilis na pagbabago sa kalagayan ng pasyente. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, ang mata ni Marian ay mabilis na tumutok sa tumataas na vital signs ng pasyente. Kaagad niyang napansin ang epekto ng maling gamot at ang posibleng panganib na dulot nito. Agad na tumakbo si Marian sa stockroom kung saan nakalagay ang mga gamot at isang gamot ang kinuha niya. Bumalik siya sa matandang lalaki kung saan nagkakagulo na ang mga nurse na naroon. Kumuha siya ng isang syringe at inilagay doon ang gamot na alam niyang magsisilbing antidote na tutulong upang mapigilan ang reaksyon mula sa maling gamot na naiturok sa matandang lalaki. Ngunit nang ituturok na niya yon, ay biglang dumating si Sonia at pinigilan ang gagawin ni Marian.
Marian, anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Sigaw ni Sonia. Ngunit hindi nagpapigil si Marian at tinuloy niya ang pagturok ng gamot sa pasyente. Matapos ang ilang minutong tensyon, unti-unting bumalik sa normal ang vital signs ng pasyente. Ang mga doktor at nurse ay nagpasalamat sa ginawa ni Marian. Nagulat ang lahat nang biglang lumapit si Mayor Alfredo kay Marian na naroon pala sa ospital ng sandaling yun. Mahusay ang ginawa mo, Nurse Marian. Nakita ko ang bilis mo mag-isip at hindi ka nagpadala sa sitwasyon kanina. Sana ay dumami pa mga nurse na kagaya mo. Puri ni Mayor Alfredo kay Marian. Maraming salamat po, Mayor. Ginawa ko lang naman po ang trabaho ko. Nahihiyang wika ni Marian. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng lahat ng naroon, ay may isang tao ang hindi masaya sa ginawa ni Marian. Napansin niya na nakasimangot si Sonia sa kanya habang matalim ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang kanilang head nurse dahil ang mas inisip niya ay nakapagligtas na naman siya ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon, ay agad na bumalik si Marian sa pagtatrabaho. Nang matapos na niyang i-check ang mga pasyente sa ward, ay nagulat siya nang biglang lumapit si Abigail sa kanya. Marian, pinapatawag ka ni Doktora Vicky sa opisina niya. Tura ni Abigail. Si Doktora Vicky ay ang director kung saan nagtatrabaho si Marian. Bakit daw? Kinakabahang tanong ni Marian. Hindi rin sinabi sa akin eh. Tugon ni Abigail. Diyos ko, hindi kaya sinumbong na ako ni Ma'am Sonia tungkol dun sa sinabi ko nung meeting natin kasama si Mayor Alfredo? Nangangatal na tanong ni Marian. Ano ka ba? Huwag ka mag-isip ng nega. Basta pumunta ka na lang dun ngayon para malaman mong sagot sa tanong mo. Sambit ni Abigail. Nagsimula nang maglakad si Marian patungo sa elevator. Habang sakay siya noon papunta sa ikapitong palapag, ay mas lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nang bumukas na ang pinto ng elevator, ay may pag-aalinlangan na naglakad si Marian papunta sa opisina ng direktor. Nang nasa harap na siya ng pinto ng opisina ng direktor, ay marahan siyang kumatok bago niya binuksan ang pinto. Ang unang napansin ni Marian sa pagpasok niya ay hindi lamang si Doktora Vicky ang naroon, kundi maging si Mayor Alfredo Cruz. Magandang hapon po. Magalang ngunit kinakabahan na bati ni Marian. Maupo ka, Marian. Anyaya ni Doktora Vicky. Agad na tumalima si Marian. Umupo siya sa nag-iisang bakanting upuan na nasa harapan ng table ni Doktora Vicky. Sa kabilang upuan ay naroon si Mayor Alfredo. Marian, maganda ang iyong ginawa kanina. Salamat sa malasakit na ipinakita mo sa pasyente. Nagparating na rin ng pasasalamat ang pamilya ng pasyente. Tura ni Doktora Vicky. Natulala si Marian. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan dahil ang akala niya ay aalisin na siya sa ospital na yon dahil nagsumbong si Sonia. Tama si Director Vicky. Ang ginawa mo kanina ay matatawag na isang kabayanihan, Marian. Kaya tanggapin mo ito. Sambit ni Mayor Alfred at inabot nito ang isang sobre kay Marian. Ano po yan, Mayor? May pagtatakang tanong ni Marian. Ngumiti si Mayor Alfredo. Kaunting halaga ng pera bilang pabuya sa ginawa mo kanina. Tugon ng Mayor. Mabilis na umiling si Marian. Pero Mayor, hindi ko po kailangan ng pabuya. Bahagi po yan ng aking trabaho. Wala po kong ine-expect na kahit anong kapalit. Tangging sagot ni Marian. Ang tinig ay puno ng taimtim na pagpapakumbaba. Tanggapin mo na ito, Nurse Marian. Sa lahat ng doktor at nurse na naroon ay ikaw lang ang naging kalmado kahit malala na ang sitwasyon. Kung hindi ka kumilos agad ay baka kung ano na nangyari dun sa pasyente. Sige na, magtatampo kami ni Doktora Vicky kapag tinanggihan mo ito. Matamis na ngumiti si Mayor Alfredo matapos magsalita. Sa sinabi ng Mayor ay hindi na nagawang tumanggi ni Marian. Kinuha niya na ang sobre. Maraming salamat po, Mayor at Doktora Vicky. Maluha-luha niyang sambit. Maliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa mo.
Alam kong hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera ang kabayanihan mo. Pero gusto lang naming bumawi sa'yo kahit papano. Tura ni Mayor Alfredo. Natigilan si Marian sa sinabing yun ng mayor. Bahagyang napakunot ang kanyang noo dahil bigla niyang naalala si Mang Berto. May problema ba, Marian? Untag ni Mayor Alfredo. Wala po. Pero yung sinabi niyo po kanina, Mayor, may nagsabi na rin po niyan sa akin eh. Yung isang matandang pulubi na tinulungan ko noon, hindi po eksaktong kagaya ng sinabi niyo pero ganun din po ang ibig sabihin. Sagot ni Marian. Sa pagkakataong yun ay muling nagsalita si Doktora Vicky. Oo nga pala, Marian. May sinabi sa akin si Sonia tungkol sa nangyari sa meeting niyo noon kasama si Mayor Alfredo. Tura ng direktor. Nanlamig si Marian sa kanyang narinig. Bumalot ang takot sa kanya. Doktora Vicky, nakikiusap po ako. Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho. Alam ko pong naapektuhan ng ospital dahil sa suggestion ko, pero hindi ko na po yun uulitin. Pangako po. Halos maiyak na si Marian ng sandaling yon. Sino ba nagsabi na tatanggalin ka sa trabaho mo, Marian? Tanong ni Doktora Vicky sabay ngiti. Marian, ako at si Doktora Vicky ay nakapag-usap na tungkol sa suggestion mo. Bumubuo na kami ng isang programa na ang layunin ay tulungan ng mga mahihirap na makapagpa-ospital kapag kinakailangan. Ang suggestion mo ang napili kong pagtuunan ng pansin sa ospital na ito, Marian. Tura ni Mayor Alfredo. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa labi ni Marian matapos marinig ang sinabi ni Mayor Alfredo at Doktora Vicky. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa labis na saya ng sandaling yon. Maraming salamat po at pinakinggan yung sinabi ko. Salamat po talaga, Mayor. Naluluhang wika ni Marian. Nang lumabas si Marian sa opisina ni Doktora Vicky, ay napakagaan ang kanyang kalooban. Hindi dahil sa perang natanggap niya, kundi dahil sa rekognisyong nakuha niya. Doon niya napagtanto na hindi niya dapat pakinggan ang mga sinasabi ni Sonia dahil may mga taong totoong nakakakita ng magandang ginagawa niya sa kanyang trabaho. Dahil sa nangyari ay nagkaroon si Maria ng dagdag na dahilan upang paghusayan pa ang kanyang pagiging nurse. Huminto siya sa tapat ng elevator at pinindot ang down na button. Sa pagbukas ng elevator ay natigilan siya nang makita si Sonia sa loob nun. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa takot o kaba, ngunit nag-alangan siyang pumasok sa elevator. Ngunit dahil kailangan niya nang makabalik sa pagtatrabaho, ay mas pinili niya ang sumakay. Nang pindutin niya ang button sa palapag kung saan siya bababa, ay hiniling niya na sana ay mas maging mabilis ang pagbaba ng elevator. Hanggang sa biglang nagsalita si Sonia. Alam ko kung bakit ka pinatawag ni Doktora Vicky sa opisina niya. Alam kong nauto mo sina Mayor at Doktora Vicky sa pagiging anghel-anghelan mo. Pero ibahin mo ako, Marian. Hindi mo ko madadala sa pagpapanggap mo. May hinahon ngunit mariin na wika ni Sonia. Pinili ni Marian na wag sagutin si Sonia sa pagkakataong yon. Ginawa niya ang payo ni Abigail na ipasok sa isang tenga at ilabas sa kabila ang lahat ng sasabihin nito. Pero kahit hindi na siya nagsalita, ay nagpatuloy pa rin si Sonia. Gagawin kong lahat para matanggal ka rito, Marian. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang mga koneksyon ko. Hindi ka magtatagal sa ospital na ito at sisiguruhin kung wala ng ospital ang tatanggap pa sa'yo. May himig ng pagbabanta na tura ni Sonia. Napapitlag si Maria nang biglang bumukas ang elevator at lumabas na si Sonia. Habang sumasara ang pinto ng elevator, nag-iwan pa si Sonia ng matalim na tingin sa kanya na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Habang bumababa ang elevator, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung bakit gano'n na lang kalaki ang galit ni Sonia sa kanya. Gayong wala siyang natatandaang may nagawa siyang masama rito. Sa paglipas ng mga araw, nangingibabaw kay Maria ng takot na dulot ng mga banta ni Sonia. Hindi man niya ito lubusang kilala, natakot siya sa maaari at kaya nitong gawin para mapatalsik siya sa ospital at hindi na makapagtrabaho bilang nurse kahit kailan. Isang araw,
Nang pumasok si Marian sa ospital, isang kakaibang eksena ang nakita niya sa locker area. Nakatipon doon ang mga nurse na kasama niya sa duty. Naroon din si Doktora Vicky at isang lalaking nurse na hindi niya kilala. Kumpleto na ba kayo? Tanong ni Doktora Vicky. Sabay-sabay na sumagot ang mga nurse ng oo. Nandito ko dahil meron akong ipapakilalang bagong kasamahan sa inyo. Ito si Nurse David. Siya ang magiging bagong head nurse nyo simula ngayon. Tura ni Doktora Vicky. Nagulat si Marian, pati na rin ang iba pang mga nurse. Alam ni Marian na lahat sila ay nagtataka kung bakit bigla na lang pinalitan si Sonia. Maya-maya ay nagtaas ng kamay si Abigail. Yes, Abigail. Sambit ni Doktora Vicky. I have a question lang po. Bakit hindi na po si Ma'am Sonia ang head nurse namin? Tanong ni Abigail. Ang dahilan kung bakit hindi na si Sonia magiging head nurse nyo ay isang confidential na usapin. Hindi ko kayang ipaliwanag sa ngayon, ngunit nais ko lang kayong bigyan ng katiyakan na ito ay para sa ikabubuti ng ospital. Sagot ni Doktora Vicky at hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye. Matapos marinig ang sagot ni Doktora Vicky, nagkatinginan ng mga nurse pati na rin si Marian at Abigail. Isang malaking palaisipan sa kanilang lahat kung bakit tinanggal na si Sonia sa ospital na yon. Pagsapit ng lunch break, nagtungo na si Marian sa part na nasa likod ng ospital. Habang iniintay niya roon si Abigail, ay inisip niya kung bakit nawala na si Sonia sa ospital. Makalipas ang ilang minuto, nakita na ni Marian si Abigail na palapit sa kanya. Nagmamadali itong para bang meron nitong mahalagang sasabihin. Agad na umupo si Abigail at ipinatong ang lunchbox nito sa lamesa. Marian, alam ko na kung bakit pinalitan si Sonia. Agad na sabi ni Abigail habang nanlalaki ang mga mata. Talaga? Bakit daw? Curious na tanong ni Marian. Pinatalsik siya dito sa ospital kasi nahuli siyang nagnanakaw ng mga gamot. Tapos binibenta pa raw ni Sonia yung mga ninanakaw niya. Diba? Akala mo kung sinong tagapagmana ng ospital kung umasta. Tapos magnanakaw naman pala. Tugon ni Abigail. Sigurado ka ba? Baka naman chismis lang yan. Hindi makapaniwalang wika ni Abigail. Hindi ito chismis, Marian. Totoo talaga to. Matagal na rin palang issue sa ospital yung laging kulang ang mga gamot. Pero ngayon lang nila nalaman kung sino ang salarin. Tura ni Abigail habang binubuksan ang lunchbox nito. Natahimik si Marian. Prinoseso muna ng utak niya ang sinabi ni Abigail. Labis siyang nagulat sa dahilan ng pagkawala ni Sonia sa ospital. Kahit hindi maganda ang pakikitungo nito sa kanya, hindi niya naisip na may kakayahan itong gawin ng ganoong bagay. Oh, bakit natahimik ka dyan? Hindi ba dapat happy ka kasi wala na ang kontrabida sa buhay mo dito sa ospital? Sambit ni Abigail. Ewan ko pero hindi ko magawang maging masaya sa nangyari sa kanya, Abigail. Kahit na palagi siyang galit sa akin, ayoko pa rin namang may mangyaring masama sa kanya. May lungkot na wika ni Marian. Kasalanan naman niya yun eh. Siya ang gumawa nun sa sarili niya. Malas lang niya na nahuli siya. Sabi ni Abigail habang may lamang pagkain ang bibig nito. Sa pagkakataon na yun, inisip na lang ni Marian na mas mabuti na wala na si Sonia sa ospital. Dahil kasi ron, hindi niya na kailangan pang matakot sa banta nito sa kanya. Magiging kampante na siya at makakapagtrabaho na siya ng maayos. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi si Marian mula sa ospital, ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang sapatos. Huminto siya at nang tingnan niya ang kaliwa niyang sapatos, ay napabuntong hininga siya nang malamang nakanganga na ang swelas noon. Naisip niya na sa susunod niyang sahod ay saka na lang siya bibili ng bagong sapatos. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa nakarating na siya sa kanilang bahay. Nakita niya ang nanay niya na abala sa pagtitiklop ng mga damit. Papasok na sana si Marian sa kwarto nang biglang magsalita si Luisa kaya napahinto siya. Pina-check up ko pala kanina si Albert. Ang sabi ng doktor, kailangan na siyang maoperahan sa puso. Kailangan mong gumawa ng paraan para maoperahan na ang kapatid mo. At alam kong nangako ka kay Albert na kapag nagkaroon ka na ng trabaho, papaoperahan mo na siya. Walang emosyon na wika ni Luisa.
Sige po, Nay. Gagawan ko po ng paraan para maoperahan agad si Albert. Tugon ni Marian kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera para ron. At isa pa, ide-demolish na ang palengke sa susunod na linggo. Mawawala na ako ng pagkakakitaan. Ikaw na ang bahala sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Buwisit talaga yung Mayor Alfredo na yan. Kahit anong pakiusap namin, ayaw kaming pakinggan. Himutok ni Luisa. Wala pong problema. Ako na pong bahala sa lahat. Sagot ni Marian subalit may kalungkutan sa kanyang mata. Tuluyan ang pumasok si Marian sa kwarto at nangihina siyang umupo sa gilid ng kama. Nagdesisyon siyang ipagpaliban muna ang pagbili ng bagong sapatos dahil may mas importanteng bagay na dapat niyang paglaanan ng pera gaya ng pagpapa-opera kay Albert. Isang umaga, habang nasa ward ng ospital si Marian, ay nakita niya si Mayor Alfredo na dumaan sa may labas ng ward. Agad niyang naalala ang tungkol sa pagdedemolish ng palengke kaya hinabol niya ito. Mayor Alfredo! Nagmamadaling tawag ni Marian. Huminto si Mayor Alfredo at nagmamadaling lumapit dito si Marian. Marian, may kailangan ka ba? Tanong ng Mayor. May itatanong lang po sana ako. Totoo po ba na ide-demolish na ang palengke sa susunod na linggo? Tanong ni Marian. Oo, totoo. Bakit mo na itanong? Tugon ni Mayor Alfredo. Pasensya na po, pero kakapalang ko na po ang mukha ko. Isa po kasi ang nanay ko sa mga tindera doon. Maapektuhan po kami ng pagkawala ng palengke. Sana po, wag na po yung ipa-demolish. Pakiusap ni Marian. Ngumiti si Mayor Alfredo bago ito sumagot. Sino ba may sabi na mawawala ang palengke? Oo, mawawala ng panandalian pero babalik din agad. Masyado ng luma at delikadong palengke para sa mga tao. Kaya papalitan ito ng mas modern at mas matibay na istruktura. Pero huwag ka mag-alala, kapag natapos na ang proyekto, babalik pa rin ang mga tindera ron. Ang priority lang talaga namin ay ang kaligtasan ng lahat. Mahabang paliwanag ni Mayor Alfredo. Ganun po ba? Akala ko po kasi mawawala na talaga ng tuluyan ng palengke at hindi na po makakabalik ang mga tindera. Hayaan niyo po at sasabihin ko po kay nanay para hindi na po siya mag-alala. Maraming salamat po, Mayor. Nakangiting wika ni Marian. Nagpaalam na si Mayor Alfredo kay Marian. Kahit paano'y nakahinga na ng maluwag si Marian nang malaman niya na hindi naman pala tuluyang mawawala ang palengke, kaya makakabalik pa rin sa pagtitinda ng gulay ang kanyang nanay. Nang sumunod na buwan ay naging panggabi na ang pasok ni Marian sa ospital. Kahit hindi pa siya sanay na pumasok ng ganong oras, ay pinilit pa rin niyang mag-adjust. Pagsapit ng kanyang break time ay bumili siya ng pagkain sa kantin at nagtungo sa park upang doon kumain. Hindi niya kasama si Abigail dahil absent ng kaibigan niya sapagkat meron itong sakit. Habang tahimik na kumakain si Marian, ay may nakita siyang paggalaw ng tao sa gilid ng kanyang mata. Lumingon siya at nakita niya si Sonia na nagmamadaling pumasok sa likod ng ospital habang may dalang plastic bottle na hindi niya alam ang laman. Nagtaka si Marian kung bakit naroon si Sonia. Kinabahan siya dahil tila kakaiba ang kilos nito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na sundan ito. Mas lalong kinabahan si Marian nang pumasok sa nursery room si Sonia. Nilakihan na ni Marian ang kanyang hakbang at pagpasok niya sa nursery room ay nagulat siya nang makita si Soniang binubuhusan ng sahig ng nursery ng gasolina na nakalagay sa plastic bottle. Sonia, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Marian. Nanlilisik ang mga mata na tumingin si Sonia sa kanya. Nakita niya na tila wala ito sa sariling katinuan. Dapat masunog ang ospital na ito. Matagal na ako nagtrabaho dito tapos itatapon lang nila ako na parang basura. Hindi pwedeng hindi ako makakaganti. Sigaw ni Sonia sabay tawa ng malakas. Matapang na lumapit si Marian kay Sonia pero bago pa niya ito mapigilan, ay malakas na siya nitong itinulak. Dapat masunog kayong lahat. Lalo ka na, Marian. Mamamatay kayong lahat. Sigaw ni Sonia at mula sa bulsa ng pantalon nito ay naglabas ito ng posporo. Tumindig ang balahibo ni Marian.
Mabilis siyang tumayo para pigilan si Sonia pero huli na ang lahat dahil nasindihan na nito ang posporo. Mabilis yung itinapon ni Sonia. Agad na sumiklab ang apoy at mabilis yung gumapang. Mabilis na lumabas si Sonia ng nursery room habang humahalakhak. Habang ang apoy ay mabilis na kumakalat, si Marian ay naiwan sa gitna ng pagkabigla at takot. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad, pero masyado siyang nabigla sa pangyayari kaya wala siyang nagawa kundi ang tingnan lang ang apoy. Sa gitna ng kalituhan ay tila nagising si Marian sa isang mahabang panaginip nang marinig niya ang magkakasabay na iyak ng mga sanggol na nasa nursery. Mabilis siyang tumayo at nang makita niya ang fire extinguisher ay agad niya yung kinuha. Gamit yun ay sinimulan niyang patayin ang apoy na mabilis na kumakalat sa sahig. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nadula si Marian. Bumagsak siya sa sahig at natukuran ng braso niya ang nasusunog na plastic bottle. Napasigaw sa labis na sakit si Marian. Ganun pa man, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-apula sa apoy gamit ang fire extinguisher. Isinantabi muna niya ang pagkasunog ng kanyang braso. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na naapula ni Marian ang apoy. Sa pagkakataon na yon, ay magkakasabay na dumating ang mga nurse at iba pang staff ng ospital. Yung mga baby, kailangan natin silang mailabas. Sigaw ni Marian sa nangihinang boses. Agad namang tumalima mga naroon upang mailabas ang mga sanggol mula sa nursery room. Ngunit si Marian ay nakaramdam ng panghihina at panlalabo ng mata. Bigla siyang bumagsak sa sahig at ang huli niyang natandaan ay ang pagtawag sa pangalan niya ng mga taong bumubuhat sa kanya. Marahang iminulat ni Marian ang kanyang mga mata at ang puting kisame ang una niyang nakita. Nang luminga siya ay nalaman niyang nasa isang hospital room siya. Sa paglingon niya sa kanyang kaliwa ay nakita niya ang kanyang ina na nakasubsob ang ulo sa gilid ng kanyang kama habang natutulog ng mahimbing. Nanay? Ang mahinang tawag ni Marian kay Luisa. Nagising si Luisa at ang mukha nito ay agad na napuno ng kasiyahan at pagkabahala. Marian, salamat sa Diyos, gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tura ni Luisa. Okay na po ako. Yung mga baby sa nursery room, alam niyo po ba nangyari sa kanila? Tanong ni Marian. Sa pagkakaalam ko ay okay silang lahat. Pero Marian, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng hindi magandang nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ko, anak. Kung hindi pa ito nangyari at naisip ko na baka mawala ka, ay hindi ko pa maiisip na napakahalaga mo sa amin. Patawarin mo ko, Marian. Nagsisisi na ako. Hindi na napigilan ni Luisa ang mapahagulgol ng iyak. Masaya po ako na may na-realize po kayo sa nangyari, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Pwede po tayong magsimula ulit. Naluluhang tugon ni Marian. Habang nag-uusap silang mag-ina ay pumasok si Doktora Vicky sa silid upang kumustahin si Marian. Marian, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Doktora Vicky. Okay na po ako. Maraming salamat po. Sagot ni Marian sabay ngiti. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Marian. Kung hindi dahil sa iyo ay baka nasunog na itong buong ospital. Oo nga pala, papunta si Mayor Alfredo ngayon dito upang personal kang makausap. Tura ni Doktora Vicky. Bago pa man makapagsalita si Marian ay napansin niyang may pumasok sa kwarto at nagulat siya nang malaman na si Mang Berto yun. Tumayo ito sa kanan niya at ngumiti ng matamis sa kanya. Mang Berto, ano pong ginagawa niyo rito? Nagtataka ngunit masayang tanong ni Marian. Dahil oras na para malaman mo ang totoo, Marian. Tugon ni Mang Berto. Inalis ni Mang Berto ang suot nitong bucket hat. Pagkatapos ay tinanggal nito ang pekeng balbas at bigote. Nanlamig si Marian nang mapagtanto niya na si Mang Berto ay walang iba kundi si Mayor Alfredo. Talagang nagulat siya at hindi niya magawang makapagsalita. Tama ang iniisip mo, Marian. Ako at si Mang Berto ay iisa. Ang totoo ay nakipagsabwatan ako kay Doktora Vicky upang personal kong makita ang tunay na kalagayan ng ospital na ito, lalo na ang kalagayan ng mga taong walang kakayahang magbayad para magpagamot.
At sa lahat ng mga nurse dito, ikaw lang ang tumulong sa akin noon at sa batang kasabwat ko. Ikaw lang ang nagpakita sa amin ng malasakit. Pagsisiwalat ni Mayor Alfredo. Hindi pa rin magawang makapagsalita ni Marian. Pakiramdam niya ay nananaginip siya ng sandaling yon. Nagpatuloy si Mayor Alfredo sa pagsasalita. Maraming beses mo ring ipinakita ang kabutihan at malasakit mo, Marian. Lalo na sa nangyaring sunog kagabi. Isang kabayanihan na naman ang pinamalas mo. Maraming salamat sa iyo. Napakapalad ng iyong ina at meron siyang anak na kagaya mo. Tumingin si Mayor Alfredo kay Luisa at ngumiti. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Marian dahil sa labis na kaligayahan sa papuring narinig niya. Marian, hindi pwedeng hindi ka rin namin tulungan. Gaya ng sinabi ko sa iyo nung nasa katauhan ako ni Mang Berto, ibabalik ng Diyos sa iyo ang kabutihan na ginagawa mo. Pagpapatuloy ni Mayor Alfredo. Mayor, hindi ko po kailangan ng kahit ano. Gaya po ng palagi kong sinasabi, ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Tura ni Marian sa pagitan ng pagluha. Alam ko, Marian, pero iba ka sa mga nurse na nandito. Kaya hayaan mo na bigyan ka namin ng biyaya upang kahit papano ay maging magaan ang buhay mo at ng iyong pamilya. Sabi ni Mayor Alfredo. Ngumiti si Marian habang walang patid ang luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari nung nakaraang gabi, masasabi niya na ang pangyayaring yun ay nagbigay ng daan upang magkaayos sila ng kanyang ina at mapatunayan niya sa kanyang sariling kahit may ilang taong mababa ang tingin sa kanya gaya ni Sonia, ay meron pa ring mga taong nakakakita ng magagandang bagay na kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, naiulat na nahuli na ng mga pulis si Sonia. Dinala ito sa isang mental facility dahil sa kalagayan nito. Habang si Maria naman ay naging sunod-sunod ang mga biyaya na dumating. Na-promote siya bilang assistant head nurse. Ang kanyang dedikasyon at malasakit sa mga pasyente ay napansin at pinahalagahan ng pamunuan ng ospital na labis niyang ikinatuwa. Natuloy na rin at naging matagumpay ang operasyon sa kapatid ni Maria na si Albert sa tulong ni Mayor Alfredo at Doktora Vicky. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay ni Marian ay ang pagkakaroon nila ng magandang relasyon ng kanyang ina. Tuluyan ang pinatawad ni Marian ng kanyang ina dahil mas naging importante para sa kanya ang makapagsimula sila ng panibagong buhay. Sa lahat ng nangyari, natutunan ni Marian na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang material na bagay na meron ng isang tao. Ang pagiging mabuti sa iba, anuman ang estado ng kanilang buhay, ay isang bagay na patuloy na ginagawa ni Marian. Patuloy niyang tinitingnan ang lahat ng tao ng may pagkakapantay-pantay, mayaman man ito o mahirap. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Marian ay nagbukas sa kanya ng mga pinto ng napakaraming oportunidad, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Palagi niyang hinaharap ang bawat hamon at pagsubok ng may tapang at malasakit sa kanyang puso. Wakas!